Sa pagpapatuloy ng buhay ni Stark. Ang ikatlong yugto. Sa kalaliman ng gabi, ang mahinang tunog ng mga insekto ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa mga sandaling iyon, si Stark ay walang nadamang malasakit o koneksyon sa kahit kanino. At dahil dito, ninais niyang takasan ang lahat, maglaho ng tuluyan sa isang lugar na wala nang balikan. Hindi na niya makayanan ang bigat ng kanyang damdamin nang dahil sa kanyang kabiguan. Habang naglalakad, nakita niya ang ganda ng Arundel. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang pumunta doon araw-araw sa parke, umuupo sa isang bangko, at pinagmamasdan ang kagandahan ng paligid. Kalaunan, napansin niya ang isang matandang lalaki na parang isang monghe. Napansin ni Stark ang kakaibang aura nito, at mula dito nagsimula siyang makipag-usap at magtanong, at nagsabi, ano ang sikreto ng iyong kasiyahan? Walang kamalay-malay si Stark na isa palang Zen Master ang matandang lalaki. Ang tugon ng Zen Master kay Stark, ang kagalakan ay nasa loob mo. Ngunit napakaraming ingay sa iyong isipan kaya't hindi mo ito marinig. Abala ka sa pag-aalala sa hinaharap o panghihinayang sa nakaraan. Isipin mo, tunay ka bang masaya? May sandali ba sa iyong buhay na wala kang inaalala o iniisip na problema? Buo mo bang nararamdaman ang kasalukuyan? Dagdag pa ng Zen Master, matuto kang mabuhay sa kasalukuyan. Matuto kang pahalagahan ang iyong buhay ngayon at ang ganda ng mundong iyong ginagalawan. May paraan upang maalis ang pait at sakit sa buhay. Hindi ganoon kahirap talunin ang takot at galit tulad ng iniisip mo. Hindi ikaw ang problema, kundi ang iyong isipan. Madalas tayong tumitingin sa labas upang hanapin ang kasiyahan, pagmamahal, at seguridad. Ngunit nakakalimutan natin na may nakatago na kayamanan sa loob natin, isang kayamanang walang sinuman ang makakapagbigay kundi ang ating sarili. Ang tanong, nasaan at ano ang tunay na kayamanang ito? Ito ay ang karanasan ng pagkakaroon ng kapayapaan sa ating sarili. Ito ay ang pagtanggap sa ating sarili, ang pagkontento sa kung sino tayo, at ang masayang pamumuhay sa kasalukuyan, malaya sa panghihinayang sa nakaraan at sa mga pangambang dala ng hinaharap. Ang tunay na kayamanan ay ang pagiging masaya sa kasalukuyan. Kapag natuklasan mo ang kayamanang ito sa iyong sarili, hindi ka na muling hahataki ng dilim ng mundo sa labas. Ikaw ay mapupuno ng galak at kapayapaan, at ang mundo sa iyong paningin ay magiging bago at maganda. Wala nang lungkot mula sa nakaraan, wala nang pag-aalala sa hinaharap. Ang tunay na kayamanan ay nasa loob mo, kailangan mo lamang itong hanapin sa katahimikan. Sa hindi inaasahang paraan, may daan palabas ng kalituhan. Sa di inaasahang paraan, may daan patungo sa kaliwanagan. Paano mo bubuksan ang kahon na nasa loob mo? Paano mo matutuklasan ang nakatago na kayamanan sa iyong kalooban? Una sa lahat, mahalagang maunawaan kung bakit ka naguguluhan. Ano ang pumipigil sa iyo upang tunay na mabuhay sa kasalukuyan? Ano ang sanhi ng iyong sakit at lungkot? Kailangan mong alamin ang pinagmumulan ng iyong dalamhati. Stark, isipin mo ito, kung walang ibang tao sa mundo at tanging mga hayop at halaman lamang ang narito, mahalaga pa ba ang nakaraan o hinaharap? Mahalaga pa ba ang konsepto ng oras? Magtatanong ba ang isang ibon kung anong oras na? Mag-aalala ba ang mga puno at halaman kung anong araw ngayon? Sa totoo lang, ang oras ay walang halaga sa mga hayop at halaman. Hindi nila iniisip ang nakaraan o hinaharap, sila'y namumuhay sa kasalukuyan. Stark, isipin mong mabuti kung gaano kaganda ang mabuhay ng walang panghihinayang o pag-aalala, malaya mula sa takot at pagkabalisa. Ito ang tunay na kahulugan ng pamumuhay sa kasalukuyan, isang bagay na unti-unti nating nakakalimutan. Dapat nating pahalagahan ang ngayon, bitawan ang nakaraan, at huwag ng mangamba para sa hinaharap. Ngunit posible ba ito? Tanong ng Zen Master.
Tayo ay mga tao, at gaano man tayo magsumikap, hindi madaling kalimutan ang nakaraan. Madalas tayong natatakot sa ating mga iniisip tungkol sa kinabukasan at binabagabag ng ating mga alalahanin. Malalim ang ating pagkakabit sa mga alaala ng nakaraan kaya't hindi natin lubusang pinapahalagahan ang kasalukuyan. Ito ang tunay na diwa ng ating kalagayan. Tayo mismo ang nagpapapasok ng kalungkutan sa ating buhay. Maaaring sabihin mong walang maganda sa kasalukuyan, puro sakit at problema lamang. Ngunit totoo nga ba ito? Marahil ito ay epekto lamang ng iyong mga karanasan noon. Dapat mong matutunang bitawan ang nakaraan at ituon ang pansin sa ngayon. Tanggapin mo ito kung ano man ito at subukang gawing makabuluhan. Huwag mo itong ituring na kaaway, kundi isang kaibigan. Yakapin mo ito at matutunang pahalagahan kung paano ito makapagbabago ng iyong buhay. Naisip mo na ba kung bakit maraming tao ang naaaliw sa karerahan ng kotse o pag-akyat sa bundok? Dahil sa mga sandaling iyon, nararamdaman nila na tunay silang nasa kasalukuyan. Nakakatawang isipin na kailangan pa nating humanap ng mga aktibidad upang maramdaman ang kasalukuyan. Marami sa atin ang patuloy na naghahanap ng pagkakataong maging masaya. Tinanong ng Zen Master si Stark, ano ang nawawala sa sandaling ito? Nanatiling tahimik si Stark at malalim na nag-isip tungkol sa sagot. At ang sagot ay ang mismong katahimikan. Tugon ng Zen Master. Ang katahimikan at kapayapaan ay mahirap matagpuan sa ingay ng ating mga isipan. Ngunit sa simpleng paraan ng pagiging tahimik, mararanasan mo ang kapayapaan. Hindi mo kailangang umakyat sa mataas na bundok para madama ang kapayapaan at kagandahan sa loob mo. Habang naglalakad ka sa lungsod o papunta sa trabaho, malamang ay nakadaan ka na sa maraming puno. Ngunit, napansin mo ba ang mga ito? Marahil hindi, dahil madalas tayong lunod sa ating mga sariling alalahanin. Kung maaari, subukang umupo sandali sa ilalim ng isang puno. Magpahinga o tingnan lamang ang isang puno sa labas ng iyong bintana. Mararamdaman mo ang kakaibang pakiramdam. Mapapansin mong ang puno ay maliwanag at makulay, higit pa kaysa sa anumang imahe malapit sa iyong bahay o trabaho. Kahit na sandali lang, damhin mo ang momentong ito. Ito ang tinatawag na meditasyon. Huminga ng malalim at malasahan ang sariwang hangin mula sa mga puno. Mapapansin mong unti-unting nauubos ang iyong isipan. Ang mga problemang nagpapabigat sa iyong pakiramdam ay parang nawawala kahit sandali lang. Nariyan ang kapayapaan sa loob mo. Kapag ikaw ay gumising sa umaga at naiisip mong sana ay malayo ka, ang totoo ay gusto mong tumakas mula sa iyong mga responsibilidad. Ang iyong isipan ay puno ng mga iniisip at mga alalahanin. Napapako ka sa mga bagay na kailangan mong gawin. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naiisip mo ay kung kailan ka muling magiging masaya o makakaranas ng kaligayahan. Ngunit sa sobrang paghihintay sa hinaharap, nakakalimutan mong pahalagahan ang maliliit na kaligayahan ngayon. Hindi mo napapansin ang kagandahan ng kasalukuyan dahil masyado kang nakakapit sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin nararamdaman na tayo'y kumpleto at masaya sa ating buhay. Madalas tayong nagagalit sa ating trabaho, sa isang tao, o sa isang sitwasyon. Ang mga damdaming ito ay nagdudulot ng masamang pakiramdam sa ating isipan. Ngunit ano ang silbi ng pagtatanim ng mga negatibong emosyon? Wala, hindi natin kayang manatili sa negatibong pag-iisip. Mas mabuti pang subukang baguhin ang sitwasyon. Harapin natin anuman ang dumating sa ating landas. Maaari natin na piliin na alisin sa ating buhay ang mga bagay na nagpapagalit sa atin. Hawakan natin ang kontrol para hindi tayo malugmok sa negatibong pag-iisip. Kaya't bakit hindi natin bitawan ang bigat na ito na nasa ating mga balikat?
Kapag naramdaman mo ang negativity na bumabalot sa iyo, agad mo itong burahin mula sa iyong puso at magsimula ulit. Imbes na magreklamo, bitawan mo ang bigat ng iyong mga alalahanin. Kung ang isang sitwasyon ay nagdudulot ng hindi maganda sa iyo, 3 bagay ang maaari mong gawin. Una, umalis. Kung ang sitwasyon ay hindi maganda, maaari mong piliing umalis dito. Ikalawa, baguhin. May kakayahan kang humanap ng paraan para baguhin ang sitwasyon. Ikatlo, tanggapin. Kung hindi mo kayang baguhin o iwasan ito, matutong tanggapin ito. Maraming tao ang pumipili ng pangatlong opsyon, umaasang sa hinaharap ay makakahanap sila ng kaligayahan. Ngunit upang tunay na maranasan ang kaligayahan, kailangan mong matutong magpasalamat sa kung anong mayroon ka ngayon. Subukan mong manood ng pagsikat ng araw, magpahinga sa tabi ng ilog at manood ng pagdaloy ng tubig, lumabas sa gabi upang masdan ang mga bituin, o panuurin ang apoy ng isang apoy. Ang mga sandaling ito ay maaaring magdala sa iyo ng kapayapaang hindi matitinag. Kapag tinatangkilik mo ang kalikasan, malaya ang iyong isipan. Ang konsepto ng oras ay nawawala, hindi mo na iniisip o pinuproblema ito. Dahil dito, mahalaga na matutunan nating isuko ang ating sarili sa kalikasan. Yakapin ang anumang naruroon sa atin na pumipigil sa atin na tamasahin ang kasalukuyang sandali. Ibigay mo ang iyong sarili sa sandaling ito at mararamdaman mong ikaw ay buhay. Isa pang kaugalian na maaari mong gawin ay patayin ang iyong cellphone pansamantala. Siguraduhin na walang abala sa paligid mo. Umupo sa isang komportableng posisyon at huminga ng malalim. Hayaan mong huminga ang iyong kaloob-loobang katawan. Huwag mag-isip, maghinga lang. Hayaan mong huminga ang iyong enerhiya. Hayaan mong huminga ang iyong aura. Ibigay mo ang iyong sarili sa sandaling ito. Kapag tayo ay nagsusuko ng ganito, darating ang panahon na mawawala ang agwat sa pagitan ng ating panlabas at panloob na katawan. Maging isa tayo sa enerhiyang dumadaloy sa buong universo. Ang mga relasyon ay nagiging maliwanag. Pagkatapos ng pag-uusap ni Stark at ng Zen Master, umuwi si Stark na may kapayapaan at nagpahinga. Kinaumagahan, pagmulat niya, narinig niya ang huni ng isang munting ibon sa labas ng kanyang bintana, isang tunog na kailanman ay hindi niya napansin noon. Dahan-dahan niyang ipinikit muli ang kanyang mga mata at nasilayan ang mainit na sikat ng araw na tumatagos sa kanyang paningin. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang lahat. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang paligid. Ang lahat sa kanyang paningin ay tila bago sa kanya. Sa pagkakataon na iyon, lumabas siya at naglakad sa labas ng kanyang tahanan. Habang naglalakad, nakita niya ang kagandahan at sigla ng lahat ng nasa paligid. Ang mga puno, ang simoy ng hangin, ang maliliit na hayop, at ang araw. Bagamat mag-isa, dama niya ang tuwa. Tila si Stark ay handa na muli humarap at magsimula muli sa buhay, na may mas malalim na adhikain at mas malalim na pananaw. Muli, sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood.